Mapagpalang umaga po. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat Panginoon sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat o Diyos na kami ay inyong mga tinawag Panginoon. Pinupuri ka namin sa iyong dakilang gawa. Itaas ka nawa ang iyong ngalan sa lahat ng dako Panginoon. O Diyos, sa umagang ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo na bagamat kami dumaan sa mga bagyo na itong nakaraang linggo, kami po ay buhay at nagpupuri sa inyo. Salamat o Diyos sa mga provisions na pinagkaloob nyo. Gayon din inaalaala namin ang aming mga kababayan na nasalanta. Bigyan niyo po sila Panginoon ng kanilang mga pangangailangan. Nawa yung kanilang kalooban o Diyos ay inyo pong hipuin, magkaroon nawa sila ng kagalakan pa rin, Panginoon, in spite of nung kanilang kalagayan. Dalangin namin, O Diyos, na abutin niyo po sila, O Diyos. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na dumaranas ng may karamdaman, O hipuin mo yung kanilang mga katawan, Panginoon, yung kanilang mga gamot na iniinom, maging effective po ito. Tupang tuluyan po silang gumaling sa kanilang mga karamdaman. Muli, hinihiling namin ang inyong Espiritu to fall upon each and every one, Lord. We ask for your anointing this morning as we continue sa aming service sa umagang ito. Sa aming speaker, Lord, i-bless mo po siya, Panginoon. Lumabas nawa ang purong salita mo, Panginoon, at open our spiritual ears, Lord, upang maunawaan namin ng maigi ang kang mensahe sa umagang ito. Muli, Panginoon, lahat ng ito ay aming itinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. For our scripture reading, let us all open our Bibles to 2 Corinthians chapter 3, verses 17 to 18. Again, 2 Corinthians chapter 3, verses 17 to 18. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Now the Lord is a spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. May the Lord add blessing to the reading of this word. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya pakibati na yung katabi, good morning. Isang kumbaga magandang araw dahil sumikat na si Haring Araw. Ayan. Salamat din po. Tayo po yung magkakasama ngayon. Even sa ating tinatawag na Facebook Live, yung naka-tune in. Even sa YouTube natin, meron din po tayong kasama dyan na palaging sumusubaybay. Okay. Kaya sa oras na ito, sa umagang ito, let me introduce to you, mga kapatid, yung ating speaker. Before that pala, baka makalimutan ko, ina-acknowledge ko rin po, nandito kasi yung mother ko. Ayan, pakikaway-kaway naman dyan. Ayun. Na nagdiwang ng karawan kahapon. Ayan. Kaya, yung aking mga pinakamamahal na nanay, nag-iisang nanay. Siyempre, nandyan din po yung aking big brother, na taga Antipolo. Ayan. Hindi ko po siya kuya, kaya big brother, kasi siya yung pinakamalaki sa amin. Okay, siyempre, sa ating speaker for this morning, alam niyo po, kumbaga kahit hindi ko na basahin, walang mga intro-intro dahil siya po yung, kumbaga siya yung pinakamatagal na tao na kasama ko. Mula pa sa tiyan, biruin mo, magkasama na kami niyan. At kaya naman, salamat sa Panginoon, napaunlakan tayo. Siya po ang senior pastor ng Gate Church, or yung tinatawag nating, ano ba yung Gate Church? God of all the earth. Ayan, nakalimutan ko pa. Sa Marikina, pero marami silang mga satellite churches.
At ano pa, siya po ay married syempre kay Sister Cecil. Wala lang sila kasi medyo sa panahon, medyo mga ubo. At nag-iisang anak na si Zoe, Faith. Ayan. So, alam nyo, sa tagal naming magkasama, ano po, minsan lang talaga kami nung kami tumanda na magkasama sa isang event. Mga ganun, no? Pinakamadalang. Kaya nagpapasalamat tayo at nakasama natin ang aking twin brother, ha? Titignan natin kung talaga meron bang resemblance. Nung bata kami, actually yung bata kami, talagang popular kami. Popular kami pag lumabas kami hanggang high school yan. Bakit? Parehas na parehas kami ng damit. Talaga, ay si Kambal yan. Ewan ko kung bakit ganun ang ginawa sa amin ng magulang namin. Ha? Ayan, talagang kaya medyo nagkakaroon kami ng kumbaga, ganun pala yung gap. But anyway, ngayon po ay iba na po ang aming mga itsura. At kung minsan niya, sabi ko sa inyo, di ba? Kung minsan, siya rin po yung aking pasyonista. Pag may kakasal ako, meron ka bang coat or barong? Di ba? Madali, no? Madaling manghiram. But anyway, without further ado, syempre, palapakan natin ang buhay niya. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay po ng ating speaker for this morning, Pastor Teo Chodosio. Ayan, thank you, Pastor Arden. No? At natutuwa po ako dahil ako po ay na-invite at isa po itong malaking pribilehiyo para po ako po'y makapagbahagi po sa inyo. At pwede po ba tayo magkaroon ng short prayer? Can we bow our head? Lord, we thank you so much for this morning. We believe this is your perfect will for everyone who is in this place, Lord. When we ask, Lord, that open mind, open heart for your word. Thank you, Father, for this morning. In Jesus' name, amen and amen. So mga kaibigan, ay muli nagpapasalamat po ako sa GCF and even kay Pastor Arden. At natutuwa po ako, at naniniwala po ako na ngayong umagang ito ay mayroong mensahe ang Panginoon. So ang ating topic po, mga kapatid, ay growing through the power of the Holy Spirit. At kanina ay binasa po yan, yung ating Bible reading. Payagan niyo po ulit na tingnan natin ito. Sabi po dito, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all who are with unveiled faces, sabi po dito, contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. So, ito po yung pinaka-text po natin at natutuwa po tayo dahil yung church niyo po ang pinaka-tema for this month ay growing, di ba? Growing in faith, growing in spiritual life. I believe this is the desire of the Lord sa bawat isa sa atin. Gusto ng Panginoon na after we receive Jesus, tayo po ay mag-grow. Dahil kapag tinanggap po natin ang Panginoon, naniniwala po ako na nag-start yung ating spiritual life. At hindi ito natatapos pag tinanggap lang natin ang Panginoon. Ang gusto ni Lord, tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya. One of the greatest tragedies today is the many Christians have experienced salvation but have stopped growing. Ang isang napakalaking trahedya ngayon ay marami po ang kumilala kay Lord, pero after receiving the Lord, akala nila tapos na po. Di po ba? Akala nila ay mananatili na silang tumanggap lang kay Lord. Many believers are forgiven but not transformed. Saved but still struggling with the same bondage. Attending church but lacking spiritual fire. Hindi ko alam kung meron po akong kausap na ganito yung kalagayan mo ngayon. Naka-stuck ka sa isang level ng spirituality na feeling mo okay lang na dumalo, pero actually wala na ho yung apoy. Wala na po yung alab sa Panginoon. Di ba? Yan ang nakakalungkot na senaryo. Lalo na yung mga matatagal na, di ba? Sabi niya, matagal naman po ako, pero ang tanong ho ay, meron pa bang apoy sa puso mo? Meron pa bang alab sa Panginoon? So ngayong umaga ito, payagan niyo po na buksan tayo ni Lord sa kalagayan na ayaw ni Lord na manatili tayo sa isang level
kagaya na ating teksto kanina, God wants us to be transformed from glory to glory, ever increasing glory. God never intended us to remain spiritual babies. At meron po akong nakita na passage na kung saan si Apostle Paul, no, ay nagkaroon ng tinatawag natin na rebuke or warning sa isang church sa Corinth. At ito nga po yung Corinthian church, no. Kung titingnan niyo po yung background, ito pong church na ito ay very, tinatawag po natin nung panahon nila ay mega church during that time. Sila ay nagpo-possess ng spiritual gifts. At the same time, sila ay wealthy church. Pero ang sabi ko ni Apostle Paul, payagan niyo pong basahin ko po ito. And I, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as carnal and as babes, no, in Christ. I fed you with milk and not with solid food. For until now, you were not able to receive it. And even now, you are still not able, for you are still carnal. For you are still carnal, for where there are envy, strife, divisions among you, are you not behaving like a mere man? So dito mapapansin natin na si Apostle Paul, sinulatan niya ang isang kilalang church na siya yung ginamit ni Lord para itayo po ito. But nakita ni Apostle Paul na hindi pa sila spiritual people. Pag sinabi spiritual people, ang ibig sabihin nito, mga matured. Sila ay Christian and yet they are carnal. Sila ay Christian and yet they are spiritual infants. They are Christian but they are, sa NIV yung you are still carnal, sa verse 3, ang ginamit ay worldly. So ibig sabihin, nakita ni Apostle Paul na may mga nasa loob ng church. May mga believers, okay? So kung may mga kausap po ako na ngayon ka lang umaten, no? Ang message ni Lord, no, ay pinatawag po natin na patungkol sa mga mananampalataya. Dahil kapag wala pa si Lord sa iyo, hindi ka pa totally nagkakaroon ng spiritual birth. Wala pa yung tinatawag po natin pag-enter sa kingdom ni Lord. So hindi mo pa gaano maunawaan po ito. Pero pag tinanggap mo ang Panginoon, doon po papasok yung spiritual life. At sa spiritual life, as you receive Jesus, ay hindi tayo pare-pareho ng level. Okay? May mga iba, huwag po kayo magagalit, may mga iba nasa carnality pa rin. Yes, they have Jesus, but they are living in the flesh. Masyado silang emotional pa rin, at doon pa rin yung namumuhay sila sa mga senses nila. Hindi ko sinasabi na bawal mamuhay doon, pero dapat mas ahead, o mas tinatawag po natin na mas mataas ang antas ng spiritual kesa sa carnality. Meron pa rin po na baby Christian, mahihina pa rin, mga kapatid. Meron pa rin po na mga Kristiyano na konting bagay lang, nag-react agad. At hindi pa kaya na talagang tanggapin yung message na malalalim. That's a baby Christian. At yung iba sa verse 3, sa NIV, worldly, na sila po ay occupied pa rin ng mga bagay sa mundo ito. Yes, they are saved, pero ang spiritual status nila ay hindi pa lumalago. Kaya ho, ang gusto ng Panginoon, tayo mga narito, ay wag lang po tayong manatiling carnal. Wag po tayong manatili sa infant o baby Christian. Wag tayong manatiling worldly, na para bagang possess tayo ng mundong ito, yung system. But gusto ng Panginoon, tayo ay maging spiritual people. Okay? Tayo po ay mag-mature. Tayo po ay lumago sa maturity ng Panginoon. At ituturo po sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito na yung maturity at yung growth is possible through the power of the Holy Spirit. One of my favorite passages in the Bible ay eto pong Zechariah chapter 4, verse 6. Ang sabi po dito, not by might, nor by power, but by the Spirit. But by my Spirit, says the Lord of hosts. Yes, ang konteksto po nito ay isang Old Testament prophet na nagtatayo siya ng tinatawag natin na nagre-rebuild siya ng nation ng Israel after captivity. But I believe this principle is the same, that we cannot do our Christian life apart from the Holy Spirit.
Mga kaibigan, Christian life is impossible without the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, payagan niyo po na mag-segue tayo ng konti. Kasi yung iba, di po ba, medyo hindi gaanong naiintindihan, palalo na yung mga bago pa lang. Tayo po, mga kapatid, ang GCF, ako po, tayo po nasa evangelical church, di po ba? We believe in the Trinity. Naniniwala po ba tayo sa Trinity? Nasa church po kayo ng Trinitarian po tayo. We believe in one God, but three distinct persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. At naniniwala tayo na isa ang Diyos pero tatlong persona. Di po ba? So mahalaga makita po natin yung third person of the Trinity is none other than the Holy Spirit. He is so co-equal with the Father. Omniscient, omnipresent, omnipotent, all-powerful. Equal po yan. Eh bakit third person? Dahil siya ang huling in-reveal sa Bible. It doesn't mean He is lesser than the Father and than the Son. Ang Holy Spirit ang siyang magbibigay sa atin ng biyaya para tayo ay lumago. You cannot defeat the flesh by human effort. You cannot fulfill God's calling by talent alone. You cannot become like Jesus through self-discipline alone. The Holy Spirit is not an option for believers. He is the source of our spiritual growth. Hindi ba tayo natutuwa? Gusto talaga ni Lord na tayo ay lumalago from glory to glory, kaya naman ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu. Pastor, paano ko malalaman na sa akin ng Holy Spirit? Baka medyo may nagtatanong na ganyan. According to the Ephesians chapter 1, di ko na nailagay, no? Verse 13, those who believe in the gospel of Jesus is sealed, no? Are sealed by the Holy Spirit. Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, totoong tinanggap, ikaw ay naniniwala talaga kay Jesus bilang siya ang tagapagligtas mo, you are saved by grace through faith in the Lord. And I believe the Holy Spirit is already deposited in your life. Nasa iyo na ang banal na Espiritu. Ang tinanggap mo, hindi lamang samahan, hindi reliyon. Ang tinanggap mo si Jesus, then you will be sealed by the Holy Spirit. So kayo po ba'y tumanggap na sa Panginoon? May mga kausap po ba akong tumanggap na kay Lord? Siguraduhin natin, mga kapatid. Kasi apart from the Holy Spirit, we can never grow. Bakit po, Pastor? Kasi nga po, ang Holy Spirit, siya ang greatest gift of God to us believers. Siya ang regalo. Actually, pag binasa mo yung New Testament, si Jesus ang mismong nag-introduce ng banal na Espiritu. Jesus is the one who introduces the Holy Spirit to His disciples. Ito po yung time na meron silang tinatawag natin na mahalagang moment. Si Jesus at ang disciple, ito po yung mga huling mga araw na ng Panginoon. At sinabi ni Jesus, nakita ni Jesus sa John chapter 14, diba yung verse 1 yan? Na di-discourage yung mga alagad. Sila yung nalulumo dahil alam nila na si Jesus ay ihahandog na ang kanyang sarili para sa kabayaran ng ating kasalanan. Pero sabi ni Jesus, and I will pray the Father that He will give you another helper, that He may abide with you forever. Sino din po yung another helper? The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it either sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be with you. Si Jesus, nung nakita niya yung kalagayan ng mga disciple, ang sabi ko ng Panginoon, huwag kayong malungkot, huwag kayong magkaroon ng agam-agam. May another helper. Sa ibang version na ginamit John ay comforter, or sa Greek, parakletos, the one who will stand on your side. So kaya hindi dapat sila mag-alala, hindi dapat sila matakot, magulumiana, dahil merong another, same kind, like Jesus. Wala man si Jesus physically, but His Spirit is with them, mga kapatid.
So hindi dapat sila malungkot. Bagko sabi pa nga ni Jesus sa John 16, sabi pa nga ng Panginoon, pinagdiinan pa niya ang katotohanan ito. Nevertheless, I tell you the truth. It is your advantage. It is to your advantage that I go away. For if I will not go away, I do not go away, the helper will not come to you. Sinabi ng Panginoon, tingnan niyo yung damdamin ng Panginoon. Gusto ko sana makuha niyo yung damdamin ni Jesus. Yung mga alagad, ayaw siyang paalisin. Pero sabi ni Jesus, dapat akong umalis, advantage niyo yan. Kasi pag hindi ako umalis, hindi darating ang banal na Espiritu. Jesus is limited dahil physical, diba? Physical po si Jesus. Makakasama ng mga alagad si Jesus sa mga lugar lang, physically, temporarily. Pero pag ang Spirit ay dumating, kahit mag-iwa-hiwalay na po sila, kasama nila ang Espiritu ng Diyos. Kagaya po natin, I believe kapag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, the Holy Spirit is already living inside of you. Meron kang banal na Espiritu. At ang trabaho ng banal na Espiritu, mga kaibigan, ay tayo ay baguhin. The Holy Spirit does more than comfort. Diba, binanggit natin kanina, helper. Kundi ang Holy Spirit ay nariyan para tayo ay matransform. Yung Greek word ng transform po dito sa ating passage ay metaphor. Dito po inuwa yung metamorphosis. Ibig sabihin ng metamorphosis, ito po yung ginamit sa butterfly, di ba? Yung uod na naging paru-paro. So, tingnan niyo yung change. Grabe. At ito pala yung gusto ni Lord na mangyari sa atin. Mula sa ating old life, magkakaroon tayo ng new life. At yan ay magiging possible through the Holy Spirit, mga kapatid. Sabi po dito na ating passage, now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di po ba pag tayo po ay nakabondage sa sin, para tayo ay slave sa sin. Pero pag dumating ang Holy Spirit, magkakaroon tayo ng kalayaan. At ang sabi po dito, and we all with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory. Sa ibang version, from glory to glory. Sa isa pang version, from one dimension to another dimension. Ibig sabihin, araw-araw, sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 4, I am being renewed day by day. Dapat tayo, last year, 2025, dapat iba na tayo 2026. Hindi tayo iba dahil sa ating hairdo, sa ating get-up, iba tayo dahil meron nagkaroon ng inner change. By the way, ang word na transform po dito, mga kaibigan, ang ibig sabihin po niyan ay deep inner change. So ang gagawin pala ng Holy Spirit sa atin, ang babaguhin yung pinaka-loob po natin. And I believe, mga kapatid, ang totoong pagbabago nag-uumpisa sa loob. Okay? Pwede tayong kopyahin ng mga iba na wala kay Lord, gagayahin tayo, pero yung ating nasa loob, yung ugali natin, hindi kayang kopyahin dahil ang pwede lang magbago sa atin ay ang banal na Espiritu. Okay po? So ang Holy Spirit, mga kapatid, the Holy Spirit inside us is transformation. He is a person. Pag sinabi person, na minsan may mga nagtatanong, paano naging persona ang Holy Spirit? Spirit siya. Pwede natin tanggapin, the Father is a person. Pangalan pa lang, di ba? Father sa Old Testament, Jesus is a person dahil siya po ay nakasama. Paano nangyari ang Holy Spirit sa person? Dahil yung attributes of a person ay nasa Holy Spirit. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2, he has the mind, the intellect. Sabi ng 1 Corinthians chapter 12, he has the will, no? Siya nagde-decide kung anong gift ang ibibigay sa mga believers. Sabi sa Ephesians chapter 4, siya ay nakaquench, meron siyang emotion.
So lahat ng katangian ng person ay nasa Holy Spirit. Kaya siya person. Kaya naman siya ang ibinigay ng Diyos sa atin para pag tumanggap tayo sa Kanya, itong mga ito. Okay po? He teaches, sabi po ng reference, John 14:26. He comforts, John 14:16. He convicts, John 16:8. He strengthens, Ephesians chapter 3, verse 16. He guides, John 16:13. He empowers. Isipin niyo po mga kaibigan, paano ka hindi mababago kung etong lahat ng ito, pag tinanggap mo si Jesus, ay gagawin sa iyo ng Holy Spirit. Tuturuan ka niya. Iko-comfort ka niya. Magkakaroon ng conviction. Okay? Ano po ba itong conviction, Pastor? Pag sinabing conviction, i-reveal niya yung mga bagay na dapat ayusin sa iyo. Pag wala ka kay Lord, meron tayong human conscience, yung spirit of man. Pero pag na kay Lord ka, mas matindi. Merong magpapahayag sa iyo yung dapat na gagawin po natin. Hindi si pastor ang magko-convict sa iyo, hindi yung leader mo sa group ang magko-convict sa iyo. It's the Holy Spirit. Siya ay magpapaalala sa iyo na sosobrahan ka na. Di po ba? Siya ay magpapaalala sa iyo na dapat umiwas ka na sa bagay na ito. At ini-empower po tayo. At the same time, mga kaibigan, talagang ang Holy Spirit magpuproduce sa atin ng character of Christ. Iyan yung tinatawag natin, the fruit, no? The fruit of the Holy Spirit. So, sabi po ng Galatians chapter 5, fruit. Pero pag binilang nyo po yan, siyam. Ang sabi po ng mga theologian, yan po ay parang ubas. Isang buwig, no? Pero marami po. Okay po? Ibig sabihin, naniniwala ako, I personally believe, mga kapatid, hindi pwedeng isa lang ang meron ka. Meron ka lang joy. Hindi pwedeng meron ka lang peace. Hindi pwedeng meron kang long suffering. Nung tinignan ko po yung gifts, pwedeng wala ka pang gift of teaching. Pwedeng wala ka pang gift of exhorting. Pwedeng sa gifts, ikulang ka. Dahil hindi naman ibibigay lahat, di ba? Pero sa fruit, hindi pwedeng magkulang. Mga kaibigan, ibig sabihin, kapag dumating ang Holy Spirit sa iyo, itong love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, etong lahat ay character. Character ito ni Lord. Kapag ito ang lumitaw lahat sa atin, I believe, no, magpuproduce tayo ng kakaibang fruit na hindi kagaya ng wala kay Lord. Di ba sabi ko nga kanina, mga kaibigan, pwedeng kumanta yung mga wala sa Panginoon ng kinakanta natin. Okay? Pwede silang manamit ng wala sa Panginoon. Pero itong fruit ay galing lang sa Holy Spirit. Yung totoong genuine love, the agape. Yung totoong joy, yung kahit may ligligan, masaya ka pa rin. Yung kahit parang medyo nabawasan, yung pera mo sa pitaka mo, masaya ka pa rin. Yung kahit parang may babayarin, no, na darating, no, meron pa rin peace. Yung kahit ikaw po iniwan na ng boyfriend, may joy pa rin. Di ba? Meron ka pa rin long suffering. Ibig sabihin, mahaba ang iyong pasensya. Hindi ito nagagawa. Okay, pwede. Siyempre, pwede natin gawin ito isang linggo. Pero yung ilang araw na, kasi hindi mo ito naturalesa eh. Pero pag nasaya ang Holy Spirit, magiging mo na itong part of the system of your life. You will begin to love someone na hindi ko kaibig-ibig. Kaya nga tingnan po natin, tingnan niyo po when He fills your life, nilagay ko na po para lalo natin maunawaan, hatred becomes love. Paalala ko sa inyo, ang hatred ay hindi ho yan sa Holy Spirit. That is from our human. Ginawang ka ng masama, nagtanim ka ng sama ng loob, nagalit ka, dapat mangibabaw ang love. Isipin mo yung one of the words Jesus, no? Sa 7 last words ay, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. That is love, mga kaibigan.
Yung mga nakita mo yung mga tao habang si Jesus, habang siya'y nakapako sa krus, nakita mo yung mga nag-alimura, nagpapako, and yet, ang sabi ni Jesus, patawarin mo sila. Sino makakagawa nun? Sino makakagawa na magpatawad sa mga gumawa ng masama sa atin? Naniniwala ako na wala naman sigurong tao dito na wala akong nagkaroon ng samaan ng loob. Pag tao ka, meron, di ba? At ang minsan po, mga kaibigan, katotohanan, kung sino pa yung masakit, yung magbigay ng sakit sa'yo, yan pa yung mga taong close sa'yo. Minsan hindi ka affected kapag ibang tao eh. Okay lang yun, sister, ano lang naman, sila lang naman yan. Pero yung mismo nasa loob ng church, ibang usapan na yan. Iparating na natin to kay pastor. Di ba? Yung mismo, nandun kapart sa family, doon ka mahirap. Pero paalala ko sa inyo, yung fruit lilitaw kapag kailangan mo. Puno-puno ka ba ng hatred? I believe the fruit will be produced because you need the love of God. Di ba para pong bunga rin natin? Di ba yung mga prutas natin? Kung kailang tag-araw, ang galing ni Lord. Pag tag-araw, ano yung mga prutas natin? Melon, pakwan. At dito, nakita ko rin po, mga kaibigan, kapag iniinis ka, doon lilitaw yung long suffering. Okay? Fear becomes faith. Anxiety becomes peace. Mga kaibigan, this is spiritual growth. Paano malalaman na ako'y lumalago, Pastor? Alam ko na ba yung kanta? Ako po ba'y tumutugtog na? Mga gifts po yan. Ang makikita mo talagang paglago kapag eto ka na. Okay? Instead na mabalisa, may kapayapaan ka. Okay? Instead na may galit, meron ka ng gentleness. Ang hirap kayang magalit. Lalo na yung mga may edad na mga senior, bawal pong magalit sa inyo. Okay? Nagpapataas ho yan ng cholesterol. Okay? Lalo na kapag ikaw ay nagdadrive, no? Pabayaan mo lang mag-cut siya, wag mo nang habulin. Baka kung sa pa. Ibig sabihin, kailangan mo to. Gentleness, weakness becomes self-control. This is not self-improvement. Christianity is not DIY. Alam niyo po ba yung DIY? Do it yourself. Tama po, mga kapatid. Salvation is by grace. May gumawa para sa atin. Diba ang religion? Anong tinuturo ng religion? Iba't iba religion. Kailangan ikaw ang gumawa para maligtas ka. Baligtas sa Kristyanismo, may gumawa nito, kaya libre, grace ito, dahil ginawa ito ni Jesus. Pagdating din po sa paglago, minsan doon na tayo nagkakaroon ng problem, di ba? Grace tayo, pagdating na salvation, paglago, human effort na ulit. Hindi nyo ba napapansin yun? Parang bumalik ka ulit sa religion. Bakit po? Kasi hindi mo naunawaan yung ibinigay na biyaya ni Lord. And I believe, I could say, no, growth, spiritual growth, is also by grace. Biyaya din po yan. Paano? Through the Holy Spirit. Kaya niya ibinigay ang Holy Spirit, hindi para ikaw ay magkaroon ng effort, kundi ang Holy Spirit ang magbabago sa inyo. Kaya hindi ho tayo do it yourself. Tayo do it with the Holy Spirit. Kaya ng Holy Spirit, baguhin po tayo. Di ba? Kaya po ba yan tayo? Sinama ko yung sarili ko kasi tayong lahat ay nasa process pa ng pagbabago. Ang mahalaga, nababago po tayo. Okay? Minsan pagdating sa pagbabago, naiisip natin yung ibang tao. Sabi ng isa, sayang wala si sister, absent si sister. Ganda pa naman ng message ni pastor, tamang-tama sa kanya. Minsan naiisip natin, akala natin hindi tayo part ng pagbabago. Ang totoo niyan, bago mabago si sister, tayo muna ang mababago. Kaya ka nakadalo ngayon dahil para sa iyo ang mensaheng ito.
And I believe lahat tayo dito sa GCF Montalban ay babaguhin ni Lord mula sa panibagong pagbabago from glory to glory, from one dimension to another dimension. Bakit po, Pastor? Kasi ang Holy Spirit nga, ang mag-i-empower sa atin. So nilagay ko po dito para lalo niyo makita. The Holy Spirit empowers us to do what we cannot do. Sabi po na ating passage at alam ko po, kadalasan, ito agad ang kaisipan talaga pagdating sa Holy Spirit, di ba? Tama naman po. Dahil mismo si Jesus ang nagsabi nito. Ang sabi dito, but you shall receive power. Nung si Jesus po ay mag-a-ascend na. Okay? Aakyat na po ang Panginoon. Sabi niya sa mga alagad niya, you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses to me in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Ibig sabihin, mga kaibigan, gusto talaga ni Lord na, yung pinaka-context ito, ayaw niyang umalis yung mga alagad sa Jerusalem. Manatili kayo. Antayin nyo dahil may darating na Holy Spirit. Yung binanggit na power po doon, kahit sa 2 Timothy, yung word na power sa Greek, dunamis. Ibig sabihin, dunamis, divine ability, supernatural ability. Dahil alam ni Jesus, by their own, kahit sila'y apostles, kahit sila'y mga talaga naman nakita si Jesus, kulang pa rin. Kailangan nila ng tulong ng banal na Espiritu. They need the power of the Holy Spirit. Kaya sabi ni Apostle Paul kay Timothy, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Ibig sabihin nito, mga kaibigan, mayroon pong ibibigay na lakas sa atin ang Panginoon. Mga kapatid, meron po naririnig ng mga Kristiyano, sabi nila, Pastor, tao lang. Di ba? Nasabi rin po ba natin yon? Nagagalit din, Pastor, tao lang. Excuse me, Pastor, tao lang. Sino bang may sabing hindi tayo tao? Tao lang din ako. Pero ang kaibahan natin, tao tayo, pero may kasamang ibinigay ang Diyos sa atin na makapangyarihang magbago ng buhay natin. Okay po ba yan? Oh, tao tayo. Pero mayroong namumuhay sa loob natin. We are the temple of the Holy Spirit. Someone greater. The Creator lives inside of us. Dapat ma-realize natin ito na hindi lang ako basta tao, ako ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, and you shall receive power, divine ability. Your ability will not come from yourself, coming from the other side, the second person living inside of you, the Holy Spirit. Bakit ko po pinagdidinan ito, mga kaibigan? Kasi doon tayo nagkakaroon ng problem. Yes, tinanggap natin ang Panginoon, ang ganda ng church natin, yung iba na yung kanta natin, pero pagdating sa bahay, pagdating sa personal natin, akala natin walang nangyari. Pero hindi natin alam, may nangyari. At ito yung testimony ni Apostle Paul sa Romans chapter 7. Okay, sabi po ni Apostle Pablo, for what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But I hate that I do. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells from me. Ano ibig sabihin nito? Aminado si Apostle Paul, no? Ito, during this time, di pa po siya Christian, di pa po siya believer ni Lord. Sabi niya, sa Tagalog, kung tatagalogin ko, sabi niya, meron akong gustong gawin, hindi ko magawa. Yung gusto mong gawin, gumawa ng mabuti, gusto mong gawin magpatawad, yung gusto mong gawin na talaga naman umate ng church dahil wala ka pa kay Lord, hindi mo magawa. Because the sin is living inside of you. Ang tawag natin dyan, sinful nature. Okay? Wala kang kakayanan. Mga kapatid, salamat, may mga motivational speaker tayo, di ba? Yung mga self-improve books sa mga bilihan ng mga libro, di ba? National Bookstore. Salamat, may mga DIY, di ba? Pero temporary lang yun. Ang totoong change ay hindi manggagaling sa atin. Through change,
will come from the Holy Spirit. Comes from God. Kaya tingnan niyo po, ano sabi ni Apostle Paul, tinapos niya yung Romans chapter 7. Ano sabi niya po dito, mga kaibigan? O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Diba? I thank God through, sinagot niya rin, sino ba magpapalaya sa atin sa ganitong klase ng kasalanan sa loob? Sino ba magpapalaya sa atin? Sabi niya si Jesus. Jesus can set us free from the power of sin and death. Only Jesus. Kaya nga pag tinanggap mo si Jesus, then darating ang Holy Spirit. Tinuloy niya yan. Ang tawag na natin dyan, spiritual man. Dapat eto na tayo. Okay? Yung mga tumanggap kay Lord, dapat eto ka na sa side na to. Wala ka na sa carnal mind. So paano tayo magbe-breach? Paano ako makakarating sa spiritual man? You need to receive Jesus. Salamat, umating ka ngayon, pero kung di mo tatanggapin si Jesus, mananatili ka sa carnal man. Ano sabi mo ni Apostle Paul? Anong sabi niya po dito, mga kapatid? Ang sabi niya dito, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, no? Sabi po doon, no? But to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. But you are not in the flesh. Ang kausap niya, mga believers, kagaya mo at kagaya ko. Sabi ni Apostle Paul, pero hindi ka nasa laman. Yes, you are living in the flesh, but hindi na ikaw dapat nabubuhay dito. Kung anong hilig nito, susundin mo. Hindi ka na dapat controlled, occupied by your flesh. Dahil sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid, ang tanging barriers talaga, ang pinaka main barriers or limit mo to grow is our flesh. Ito ang ceiling natin for growth. Huwag mong i-blame sa iba. Our greatest enemy is not Satan. Our greatest enemy is ourself. Di ba? Kahit sabihan ka ng pastor, o ating ka Sunday, pag ayaw mo, nasunod yung flesh mo, nakakatamad, umuulan, hindi ako aatin. Walang magawa. Kahit ang Holy Spirit, walang magawa sa'yo. Kahit sinabi pa magpatawad ka, dumiral yung flesh mo, hindi. Kahit magpantay na pa ako. Kaya sabi ni Apostle Paul, dapat hindi ka nasa laman. You are no longer in the flesh, but in the Spirit. Indeed, the Spirit of God dwells in you. Baka nakakalimutan niyo yan. Nananahan sa iyo ang Holy Spirit. Ito, mamaya makikita natin, parang gusto ko nang sabihin sa inyo. Pag conscious ka sa ganun, paano ka mag-react? Pag conscious ka na nasa yung Holy Spirit, paano ka mag-react? Hindi ba natin nakita, mga kapatid, sa Old Testament, kaya ipinalagay ni Lord ang tabernacle sa wilderness sa gitna. Nakaikot ang mga tribes, yung 12 tribes, no? Nakaikot ang tabernacle, yung portable temple nasa gitna, para lagi nilang nakikita yung representative ni Lord sa kanila. Para maging silang conscious. Kaya ka lang natatalo, nadadag ng laman, because you are not conscious that the Holy Spirit is living inside of you. Kaya ganun ka na lang mag-react. Natapakan ka lang, iba na ang reaction mo. Bago pa naman sa sapatos ko, ano ba naman yan? Hindi man lang ako binati. Bakit gano'n? Kasi hindi ka conscious eh. Ngayon, mga kapatid, pinapaalala ko na sa inyo, hindi ka na kagaya ng dati. Binago ka na ni Lord. Hindi reliyon ang binago sa'yo. Ang binago sa'yo, yung Spirito na nakatira sa'yo. Walang iba kundi ang Spirito ng Diyos. Okay? By the way, nung tininan ko po, yung Romans chapter 8, tinan nyo one chapter only. Pero ilang beses binanggit ang Spirit? 22 times, kung di ako nagkakamali. Kung i-correct ko ni Pastor Arden, theologian natin yan. 22 times.
Isipin niyo po, in one chapter alone, bakit 22 times? Para ma-realize mo na hindi na tayo tinawag to walk in the flesh. If we really want to grow, we need to walk under the Spirit of God. Okay po? So ang tanong, paano nga po ba ito? How do we grow? So hindi lang sapat na maunawaan natin, ay, ang Holy Spirit pala nasa akin. Hindi lang sapat na makita mo, ang Holy Spirit ay ibinigay para i-empower ka, i-transform ka. Pero may mga passage, dalawa lang po ito ang bibigay ko, na nagsasabi kung paano tayo makikisama sa banal na Espiritu. Meron pong passage, sabi po dito sa ating passage, tingnan niyo po. Sabi po dito, may the grace, ito po yung benediction ni Apostle Paul, di ba? Of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship, Trinity. Di ba? Ayan yung napakagandang explanation sa Trinity. Ang Bible, sinabi talaga, may the grace of the Lord, the Son, may the grace of the love of God, the Father, and the fellowship. Ang King James, yung King James, ang ginamit sa fellowship, ay communion. Okay? Communion with the Holy Spirit. So ano ibig sabihin? Hindi lang basta malaman mo the Holy Spirit resides in me, dwells in me. Hindi lang basta malaman mo ng Espiritu ng Diyos ay binigay ni Lord. Kailangan mayroong mangyaring communion, fellowship with the third person of the Trinity. Kailangan mayroong fellowship. Ang ibig sabihin ng fellowship sa Greek ay koinonia. Ibig sabihin ito, partnership, sharing in, communion, participation, spiritual fellowship. Ibig sabihin, meron kang participation, meron kang communion. At ito ang problema. Parang nasa sideline lang ang Holy Spirit. Wala kayong fellowship. Salamat, may fellowship ka. Tama, yung atin, Green Hills. Diba? Sure, fellowship. Salamat, meron tayong fellowship with one another. How about the Holy Spirit? May fellowship ka ba sa Holy Spirit? Dapat mahalaga po ito. Because God desires intimacy. Not occasional visitation. Sino nararanasan na pag umaating ka ng church, talaga na-uplift yung spirit mo, di ba? Pero alam niyo po ba na ayaw ni Lord na once a week mo lang nararamdaman yun? Na-uplift spirit mo. Na-encourage ka, na-inspire. Gusto ni Lord, tuloy-tuloy, but continual communion. The Holy Spirit longs, mga kaibigan, to comfort you. He longs to reveal Jesus. Ang kailangan natin gawin, we need to spend time with the Holy Spirit. Talk to Him. Listen to Him. Honor His presence. Mga kaibigan, kanina bago kami mag-pray, sumama po ako sa grupo, sa leadership dito. Sabi ni Pastor Arden, minsan, familiar tayo sa Father, God the Father. Familiar tayo sa God the Son. Pero pagdating sa Holy Spirit, para ang church, hindi gaano nauunawaan. And it's about time para lumago tayo, magkaroon ka ng time sa Holy Spirit. Fellowship, communion, participate, share everything to the Holy Spirit. Honor Him. At syempre, pangalawa, binanggit din sa Bible, yung walk in the Spirit. Sabi ng Galatians chapter 5, verse 16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Diniretso ni Apostle Paul. You want to be free from the flesh? You want to grow? Ito ang hindrance natin. As a human being, yung ating flesh, yung ating desires. Kailangan lumakad ka. Ito pala yung tinatawag natin na kalaban ng ating laman. Yung spirit. Pag lumakad ka doon, hindi ka masasakop, ma-overcome ng iyong laman. Walk in the Spirit. Sabi na verse 25, yung babang passage, if we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. At yun yung pinaka-essence, mga kapatid. Pag sinabi kasing walk sa Greek, to walk,
to conduct life, live, to follow as companion, be occupied with. Yung palang ibig sabihin ng walk, no? Talagang sabayan mo ang banal na Espiritu. So payagan niyo po, tingnan pa po natin ang ibig sabihin on the practical side ng walk. Walking in the Spirit means surrender. Total surrender. Okay? Umaga pa lang, ibigay mo na. Surrender mo na lahat. Yung emotions mo, yung will mo, total surrender. Means obedience. Ayun po yung sinasabing walk. Sumunod. Okay? Kanina po, may dala po kami yung sasakyan. Makikita nyo yung meaning na surrender, obedience. Yung dapat nasa driver's seat, hindi na ikaw. Dapat ang Holy Spirit. Kung gano'n. Hindi pwedeng ikaw na, ako pa rin na ang boss. Tinanggap mo na si Jesus as your Lord. Dapat si Lord talaga, Master, siya yung nangunguna sa'yo. Pero minsan, dumarating time, ikaw pa rin magdidesisyon. Ang total surrender at obedience ay yung ipinagkatiwala mo na talaga. Pinagkatiwala mo na yung galit mo. Pinagkatiwala mo na yung inis mo. Pinagkatiwala mo na yung unforgiveness mo. Bahala na ang Lord doon. Ang mahalaga, gusto ko lumago sa taong ito kasama ng church. Lalago ako. Tama po ba yun? May kausap po ba ako na gustong lumago? Di ba? Trusting His direction, even you don't understand. Walk with God until your life reflects heaven. Naniniwala po ako, mga kaibigan, it's about time that we need to acknowledge the Holy Spirit in our lives. Baka naman nasa backseat ng Holy Spirit at ikaw pa rin ang nagdadrive ng buhay mo. Every decisions na gagawin natin, tinanong po ba natin yan sa Lord? Dapat si Lord na, ang Holy Spirit na, ang mag-guide sa buhay po natin. At meron po ako isang Bible character, mga kapatid, sa Old Testament, na nagawa po ito. Almost 300 years. Siya ay, tinatawag natin na lumakad kasama ang Panginoon. Kaya ko lang nilagay po dyan, mga kapatid. Kung Old Testament, Old Covenant po ito, possible pala na lumakad kasama ang Lord. Mas posible sa bagong tipan, sa New Testament. Why? Because the Holy Spirit ay nasa atin. Ang kailangan lang natin, siya ang kumilos sa atin. Meron ako naririnig na prayer. May naririnig po ang prayer na sabi niya, more Holy Spirit, more Holy Spirit. Actually, wala nang masama sa prayer na yon. Pero ang masama, more ng Holy Spirit. Kung maririnig mo ang Holy Spirit, sasabihin sa'yo, more of you. More ka ng more, hindi mo naman ibinibigay ang lahat sa'yo. Kaya as I end, mga kapatid, sabi po dito, ang command, no? Do not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Bago tayo magsabi na more, yung buhay mo ba talaga, sinurrender mo na sa Panginoon? Ikaw ba talaga ay ibinigay mo na ba lahat kay Lord? I encourage you and I challenge you this morning as we end, in-encourage kita na kailangan makipag-fellowship ka sa Holy Spirit. Kailangan lumakad ka na kasama ang banal na Espiritu. And I believe, kapag ginawa natin yon, matatransform tayo at may empower tayo. Can we all stand? At meron lang tayong kakantihin, no? Can we bow our head? Can we close our eyes? Yes. Habang umaawit po tayo, payaga mo ang banal na Espiritu ang siyang magpuno sa iyo. Sabi na ating huling passage na binasa, be filled. Nasa atin ang Holy Spirit because of Jesus. Payaga mo siya. Payaga mo siyang kumilos sa buhay mo. Walk with Him. Fellowship with Him. Talk to Him.
Let's meditate. But you will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Yes, Lord. Thank you for giving the Holy Spirit to us, Lord. We need this touch. We need this power within us, Lord. Just have your way, Holy Spirit. Maging kaming aware, conscious sa'yo that God the Father sent you to us through Jesus so that you can help us, empower us, transform us so that we can grow. We just allow you, Lord. We allow you, Holy Spirit. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na makipag-fellowship sa'yo, na lumakad kasama ka sa araw-araw ng aming buhay. Father, we thank you this morning. Meron kang ibinigay na mensahe sa amin na nagpapaalala. You really want us to grow. That's why you send your Spirit to us, O God. Thank you, O God. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Thank you so much once again, Reverend Theodoric, for powerful reminder po sa ating lahat that only the Holy Spirit can help us grow spiritually. So let us now worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves joyful and hilarious giving. We give because He first gave His only begotten Son as an evidence of His great, great, great love for all of us. We give because we love Him. So just before we sing and pray for our offerings, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, which is intended for our general fund. After giving your tithes and offerings, you can also give your offerings
to various ministry as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes to the Lord. If you need assistance such as pencils or pens, you can just raise your hand and our ushers will assist you. Also, you can send your offerings through our online banking. These details are being flashed at the screen as we speak. Inserted in our bulletin is our Thanksgiving and prayer petitions slip. You can write down your Thanksgiving, prayer request to the Lord, and after writing it down, you can drop them at the box at the ushers table. Rest assured that we will be praying for them, for all of those, during our midweek fellowship, which we invite you guys to join us every Wednesday, 7:30 7 o'clock up to 8:30 in the evening. Also, we would like to briefly acknowledge for our flowers for today that are offered to the Lord by none other than Deacon Maria Cristina Zeta. Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. Now, if everybody is ready to worship God through our giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Join me in prayer. Heavenly Father, thank you so much, oh God, that we get to do this in order to honor you and to praise you, Father. We thank you, oh God, for all these blessings that we are about to give back to you, Father. We pray that you would continue to use this for the glory of your kingdom and your kingdom alone. We pray, Father God, for your continuous blessings, guidance, provision, Father God, for all of our brethren here, Lord. We pray for your blessings in our careers, in our businesses, Father God, so that we can continue to serve you and to bless others, Father God, and especially proclaim your name, Father God. We thank you. We ask all these things for your most beautiful name of Jesus. Amen and amen. You can now all be seated. So while we're collecting po our offerings to the Lord, let us proceed for our announcement. So for our announcement for this week, first is our children's ministry. So call to serve children's ministry volunteers and Sunday school teachers. We're needing train up a child in the way we should go, even when he is old, he will not be depart from it. Sabi nga po sa Proverbs 22 verse 6. So are you passionate about guiding the next generation in their faith journey? Our children's ministry is growing and we are looking po for a dedicated, loving individuals to join our team. So for our open roles po, we have the Sunday school leader teachers. This is for those people who can plan, lead engaging lessons, craft times, and discussion groups for the children. We also have for another open roles, the teacher's assistant. They are the ones who support lead teachers, assist the kids with crafts and games, help manage classroom activities, and ensure safety during Sunday services and special events. So the question is, who can join? Whether you have the years of teaching experience or simply have a warm heart and a desire to serve, we welcome you. We provide all the necessary training, lesson materials, and ongoing support.
So how to sign up? So ready to make a difference? Reach out Deacon Mary Ann Ubalde or Teacher Blessy Cortez. May we would like to those representative to raise your hand or stand up po so that they can recognize si Teacher Blessy. Ayan po, lapit po tayo kay Teacher Blessy or kay Deacon Ann po for anyone who is interested. So, yun po, come up, be part of what God is doing in the lives for our kids. Next announcement. Good morning po, church. We would like to invite all of youths po for this coming Youth Ambassadors Ministry 4th year anniversary po. This year's theme is Sent Generation. Anchored on 1 Timothy chapter 4 verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in conduct, love, in faith, and purity. So, for 4 years po, God has been raising up young men and women to lead, to serve, and to be an example. And this anniversary, we're celebrating His faithfulness and remembering our calling to be a generation that is sent. So, to all the youth, come, let's worship together. Hear testimonies and be encouraged. Let's all welcome to on August 30, 20, 11:30 a.m. to 3 p.m. here at GCF Montalban Worship Hall. So we can't wait to celebrate with you. See you po. God bless all po. All right, thank you so much, Sister Chelsea and Brother Lawrence. So shout out po nga po sa lahat ng mga youth dyan. Invited po kayo sa ating upcoming Youth Young Ambassador Anniversary this coming, ano ba to? Last Sunday po ba to? Correct ba? Last Sunday, this August. Okay, magsigawan naman po mga youth dyan. All right, purihin ang Panginoon. And now at this point of time, we would like to recognize po our guests and visitors. If you came here for the very first time po, we would like to request for you to stand up so that we can recognize you. Are there any first-timer po sa atin sa araw na ito? First-timer? Alam ko po, meron tayo dito first-timer. Sige po, matay tayo. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you. How about the second-timer or third-timer? Or anybody who has been attending here pero hindi pa po nare-recognize? No? So, thank you so much po for coming here. And we would like to, to invite you in our welcome center later after the service so that we can get to know you more and how can we pray for you. Alright, so let us all stand everybody. Greet each other po with a warm welcome habang kinakanta natin ang welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Ayan, again, welcome sa ating mga first-timers. At sana makakasama pa po namin kayo. At salamat po sa mga nagsipagdalo ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga linggo. Ayan, thank you again sa aking twin brother. Ngayon, nakita nyo na, ha? So, sino ba ang medyo? Ayan, hindi ko natanong. Kayo na bahala sumagot. Okay. So anyway, salamat po sa nakasama natin sa Facebook Live at sa ating YouTube na tinatawag na sumasabay sa atin. Salamat po at ipag-pray po natin si Brother John, Tanael, at sila po'y babalik na sa Dubai. Tama po ba? Okay, pagpe-pray natin, mamaya yan sasama na sa prayer. At sino pa ba?
Ayun, sige. Pag-pray po natin, no? Lahat tayo. Salamat po sa mga, again, na nagsipagdalo. Let us close this worship celebration with a word of prayer. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, we thank you, Lord. Indeed, Lord, we are not alone, Father. And we will have a life of victory because of the Holy Spirit. Thank you, Father God, sa pinadala niyo pong mensahero namin, O Diyos. Continue to bless si Pastor Teo, Lord, sa kanya ministry, sa church, even sa family po niya. Marami pong salamat. Tunay, O Diyos, na ikaw po ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan para po kami lumago bilang mga anak mo. Lord, maging kila Brother John Tanael, yung kanyang family, Lord, na babalik na po sa Dubai. Father in heaven, we are praying, Lord God, that your traveling mercy be upon their lives, Lord, as they will return from their work. Lord, pagpalain niyo po sila, even Lord, yung family po ng Bart's family, pagpalain niyo po sila na nasa Dubai. Salamat po. Sa amin po narito, O Diyos, salamat po sa kalakasan, sa pamagitan ng mga salitang napakinggan namin. We know, Lord God, na yung linggong itong darating, Panginoon, ay sasamahan niyo po kami, Lord God. As you have promised, Lord, that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Samahan niyo po kami sa mga nag-aaral, sa schools, Lord, sa trabaho, at saan man kami pumunta, Panginoon. May your presence be upon us and keep us reminding us, Lord, that your Spirit is dwelling in us, Lord God. Kaya po, Panginoon, may kapangyarihan kaming makapamuhay ng tama sa iyong mga paningin. Marami pong salamat sa mga naging guest po namin. I-bless niyo po ang kanilang mga buhay at pagpalaan niyo rin po ang kanilang mga tinatangkilik. Sa amin po narito, Lord, umaasa po kami sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na magdadala ng mga biyayang pagpapala. Ito may material, pinansyal, kalusugan, Panginoon. Thank you, Lord God, in advance, for we know that you loved us so much, Panginoon, kung paano hindi mo hinadlangan, hindi mo pinagkait ang iyong anak na mamatay para po sa amin. Lord, ano pang bagay ay hindi mo kayang ipagkaloob sa amin. Kaya po, Ama, maraming pong salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord God, thank you, Lord God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, minsan pa ideklara natin tayo ay malaya na. Ating awitin, Free to Dance. This song in my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. I sing in the darkness, I laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty, your breath of life has set me free. Jesus, your love, it lifts me high, gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne, bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, your love, it lifts me high, gives me reason to run this race with joy.
sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Maraming salamat. Tayo po ulit ay magkita-kita sa susunod na linggo. God bless po.